Hello mga pangga, mga friendship. Pag-usapan na naman natin ulit yung tungkol sa kaganapan sa Senado. 'Di ba? So, ngayong Monday I think, ngayong Monday ng 20, so magkaroon naman tayo ng court hearing. So mga pangga, ah, pagmasda natin at subaybayan natin mga pangga. So attention pala sa lahat nating mga senador diyan sa Senado. So alam naman po namin na yung mandato ng isa ay mandato ninyo lahat. Okay? So, sana naman po tulungan ninyo si Senator Bato de la Rosa nang sa ganun ay magkaroon ng magandang conclusion ang aid of legislation kasi to be honest naman po, kung nakapagtataka din kasi bakit sa dami-daming nasubaybayan ko dyan na in aid of legislation, bakit itong kasong ito, yung allegation na ito na allegation pa lang naman, bakit kaya parang nakapanghihina ng loob na parang hindi naman hindi naman namin kayo piniprejudge na natatakot. Pero it seems like that na parang bakit hindi niyo kayang tulungan si Senator Bato? Lahat-lahat ba kayo may kanya-kanyang sabihin natin na may mga kanya-kanyang nililid na mga usapin, legislation? Kung ganon, paano na lang yung bakit nawala kayo sa Senado? 'Di ba? So, kami pa naman na lalo na yung mga mahilig maganyan-ganyan, di ba? At saka, in fairness naman, ang dami-dami mga senators na hinahangaan talaga namin dahil talaga namang mautak talaga. Okay? Talagang hinahangaan namin. Pero, minsan nabibigo kami dahil yung kung sino yung inaasahan namin na nako talaga pag ito ang magtatanong, pag ito ang nag-legislate, pag ito ang nag-scrutinize, talaga namang bunggang-bungga, talaga namang walang kawala. But I wonder, I've got wonder why, na parang yung appearance niya parang nakapanghihina din, but I don't like to mention kasi baka siyempre di ba you still have enough time naman to recover all of those kung ano mang dahilan bakit ayaw ninyo, kayo nakakaalam. But at this point in time, kailangan namin suportan ninyo para matulungan naman si Senator Bato na hindi naman sa lubos mahirapan kasi alam nyo naman na si Senator Bato, although magaling siya mag-iimbestiga siya, iba yung expertise niya at saka Bisaya siya, iba yung expertise niya, hindi naman siya abogado. So iba talaga yung attorney or lawyer na nagsasalita talaga na, 'di ba? Kasi talaga namang parang iba ang mga utak talaga ng Hindi naman sa ibig sabihin na minamaliit si Senator Bato. Iba lang kasi yung line up ng expertise niya. So, maaaring papasalamat tayo kahit nandyan si uh, Senator Tolentino. Dapat nga sana si Crispo nandiyan, may appearance dyan. Hindi yung nagpaano lang, di ba? Tapos si Senator, i-excuse ko lang dyan si Senator Cynthia Villar kasi pag yan ang nagsalita talaga namang ginagalang ko talaga si Senator Villar, Cynthia Villar kasi napakaano talaga yan. Ginagalang ko talaga dahil i-excuse ko siya dyan sa matter na yan. Sana nandoon si Risa Hontiveros. Doon sa natin ma-measure yung kapabilidad niya. Kasi she could speak well, matalino din naman siya. Pero nasaan yung participation niya, yung impartation niya tungkol sa mga bagay-bagay na yan. So, wag na lang nating singilin, kamuat mo na lang kami kung sino na lang ang nandyan. Sana matulungan na yung Senator Bato. Kasi, to be honest lang, talagang sensitibo ang mga bagay-bagay. Okay? So, now, sa video on the third hearing, di ba? Unexpected na video yon kasi hindi naman talaga yon ang hindi naman talaga yon, kumbaga mga follow-up na lang yon, mga evidence, no? Paano gumagalaw yung government natin ngayon, paano gumagalaw. So, ganito po kasi, kung bakit para kayong natatakot or something like hindi namin alam kung bakit sinong kinatakutan ninyo, pero let us define first or let us differentiate first. Ano ba ang dahilan bakit nagkaroon tayo ng three equal branches or the three equal departments of the government? Okay, yung branches of the government. So, para malalaman natin, let us differentiate, no? Alam naman natin ang mga functions doon Pero ganito lang po. Ang kasi po, kaya nga meron tayong three equal branches of the government, equal nga di ba? Equal. Three equal branches of the government.
para magkaroon tayo ng check and balance. Okay? So in other words, the executive powers, okay? The powers which are vested to the executive department can only be used in the department, in the executive department only, or merely in the executive department. Diyan lang po mismo ang kapangyarihan niyang ibinigay ng taong bayan, diyan lang po mismo magagamit sa executive. Yung executive power niya, diyan lang po sa executive. The executive department cannot be a leader or cannot be a leader to the legislative department. Hindi po 'yon. Wala po 'yun siyang lalampas na po siya. In other words, hindi siya pwedeng mag-utos or mag-command doon sa legislative department, which I'm referring to the Senate or in the Congress. Okay? Ganun po 'yon. So sa judiciary, iba naman 'yon. Iba naman yung function niya. So, kaya nga mayroon tayong ganyan para, excuse me, para may check and balance. And how can you be able to have a good balance or good outcomes ng tinatawag nating, di ba, may balance kung allow tayong maglilid ang executive doon sa legislative. Hindi po pwede yon. Iba ang function ng legislative kaysa executive. Alam naman natin yon. Pero ang executive talaga, ano man ang mandatong ibinigay sa kanya ng mga tao, what are those powers that are vested to him can only be used only in the executive department. Okay? Only in the executive. Hindi pwedeng lampas sa doon sa legislative. So, there's nothing to worry about. Pero magulat ka ngayon, bakit ganun ang nangyari? So, kayo na lang ang mag-judge mismo. So, what we are looking for is cooperation. Cooperation din tala. Sana. Kasi mayroong tinatawag na yung moral ascendancy. Yung dapat, di ba, magrespetuhan sana diyan sa kay mga colleagues kayo diyan, magrespetuhan tayo because alam nyo kasi, at alam din naman natin talaga na yung in aid of legislation is a task of a certain group of people because they are going to contribute or impart something, impart a good ideas, no? Impart offensive thoughts, yung mga brilliant ideas, di ba? Because when you are going to scrutinize or ask or investigate, di ba? Dapat may interaction lahat-lahat ang mga miyembro dyan. May participation din. Hindi po ba? Kasi, in aid of legislation nga, you are finding out what are those best strategies that could suffice the other provision na gagawin ninyo kung sakasakaling if there's something dapat baguhin doon sa batas. Okay, we will come it later. Ngayon, pag-usapan natin ang sana tutulungan ni Senator Bato, mga kagalang-galang namin mga senador. Okay. Yung video natin sa third hearing last week, last few days ago. Siyempre babalik naman yung mga dyan, yung pangalang Picoy or sino ba yung Picoy or sino ba yung isa pang So, that particular video is considered as a concrete evidence. Hindi what we heard and what we have seen on the video is exactly what has been done. Yun talaga ang naganap. Kaya hindi pwedeng bago-baguhin yun. Kaya dapat paniwalaan yun. Ayaw kong marinig yung sinasabi nila na na it was just only a fraction of imagination. Katang-isip lang. Oh my goodness. Diba? Ganong klaseng conversation on phone? Sasabihin natin na fiction of imagination lang. And besides, you are bearing the name, sabihin na lang natin na mala-elepanting pangalan, dadalhin mo doon. Pasan-pasan mo while you are joking on the phone. Pasan-pasan mo yung very solid rocks. Well, if you could be able to comprehend that kind of statement, siguro naman, hindi naman ako nagmamatalino dito, pero, di ba, magaling nga kayo magpangalan ng ibang mga pangalan dyan very fictitious name, di ba? Dalhin nyo yung mga ganung pangalan, kung anong mga pangalan, di ba? Tapos ngayon, because you are drive into corner and it would be difficult for you to escape, sasabihin mo lang fictitious, sabihin mo na lang fiction of imagination. Hindi pwedeng katang-isip yun. Mabigat yung mga pinbitawan mong salita. It could really ruin and,
Di ba? It could really ruin the reputation sa tao at saka nakakatakot ang dating. Talagang parang ang dating mo doon para kang kung magsalita ka pa naman, pikoy. Akala mo ano ka, notorious. Di ba? Kaya please naman, it must be thoroughly investigated. Magaling yung mga yung mga legislators natin diyan. Magagaling. So, Senator Bato, wag ka talaga mapasindak diyan. Hindi totoo 'yan. Fictitious o yung ano niyan yung fiction of imagination o sabi niya katang-isip lang is absolutely false and incredible statement. Hindi ka panipaniwala yung mga ganyan. Ano ang narinig natin sa video? Yun talaga. Yan. Kailangan it must be scrutinized. Talagang sisilsilin, kakalkalin nyo ng maigi yan. Talagang kailangan lalabas ang katotohanan dyan. Hindi pwedeng ganun-ganun na lang. Di ba? Ganyan kayong magsalita dyan mga ano. Hindi pwedeng pagsabihan si Agent Morales ng hindi ka panipaniwala. No? Huwag yung pagsabihan ng ganyan. Kasi po, ganito yon. Si Agent Morales, una higit sa lahat, nang nalaman ninyo that is long time ago. Isang dekada nang nakalipas. For as long na alam ninyo yung function niya, yung duty niya, that he was an agent, no? Agent siya. So sa madaling sabi, may kapangyarihan din siya or he is an authorized person to, di ba, to represent from the other one. Ganun lang yun. So in other words, kung ano mang mandate niya doon sa paggawa ng ano, di ba, mayroon siyang informant. Alam naman ninyo yun eh, di ba? May informant nga eh. So, yun ang nire-record niya. At gawaan niya ng pre-ops or pre-operation report. Di ba? Yun ang isusulat niya. Ngayon, ang istorya kasing ayon sa atin naririnig yan sa television, di ba? Na ito sana ay isi-serve na sana. But, sadly, and unfortunately, naharang. So, kung hindi sana ito naharang, malalaman sana natin kung yung sinabi ng informant na nakasaad doon sa pre-ops niya ni Mr. Morales, kung na-serve sana yon at hindi hinarang, sana malalaman natin kung ito ay totoo o hindi. Nga nandoon mismo ang dalawang individuals na they were supposed to be apprehended. They were supposed to be arrested. Di ba? Yun. Kung sana na-serve yun, di malaman sana natin kung totoo. Pero bakit masyado niyang iniipit si Morales na pre-ops na naman ginagawa niya? Ang importante na may ginawa siya ang gumawa at pirma niya yung nandoon. So meaning to say, wala nang dapat pang pag-usapan kung ito ay legit o hindi. Talagang mayroong ganoon. Mayroon tayo doon. Ang question na lang doon, bakit hinarang at sino ang nagharang at bakit mo hinarang? Okay? Ganun, yun na lang yung punto na yun. Ang question natin is, totoo ba ito na may itong pre-ops? Yes, definitely that is true. Maniwala natin sa ibang mga eksperto. Ngayon, kung ang question naman, dahil nandiyan man siya, bakit ito hinarang? Sino ang nagharang? Ano ang dahilan bakit ito hinarang? Okay, yun na lang ang hahanapin dapat doon. Pero if you are going to ask more questions or you are going to scrutinize with Morales and parang hinahanap niyo yung ano niya, yung ititest pa yung credibility, oh my goodness. Huwag yun ang ititest yung credibility. Ang importante, alam mo nga, agent siya dati. Yun ang importante. Bakit pag-uusapan yung credibility? Hindi naman siya ang witness diyan, hindi naman siya ang accused. 'Di ba? Hindi naman siya ang defendant diyan. Bakit parang siya yung nagkasala? Pasalamat nga kayo dahil mayroon nang lumusot na ganyan. Ang isa pa, wag ninyong sisihin si Maharlika. Diyos ko po naman, you have to broaden your mind. 'Di ba? Bakit sisihin niyo si Maharlika? Pasalamat nga kayo dahil si Maharlika ay may nagtitiwala sa kanya. Kayo may nagtitiwala sa inyo diyan. 'Di ba? Tandaan ninyo na public order 'yan. 'Di ba? Hindi kayo ang nag-initiate diyan na para imbestigahan diyan. May taong galing sa public
nga nag-o-order na you have to investigate this particular matter. Di ba? Hindi, alam nyo yung mga ano nyo dyan? Diyos ko, humahanga kami sa inyo kasi ang tatalino ninyo, ang gagaling ninyo. Di ba? Eh kung gano'n naman pala, na parang nag-iisa na lang sila, Senator Bato dyan, di ba? Tapos, akala mo yung sino-sino yung ibang magko-comment dyan tungkol kay Senator Bato. Bakit? Isinilang ba kayo mga English speaking kayo? Eh, swerte kayo, mga mayayaman kayo eh. Di ba? Ang sa atin lang sana, magiging transparent kayo sa mga bagay-bagay. Kasi mga matatalino naman kayo. Nasaan ang mga ano ninyo? Bakit ngayon para kayo mga takot? Wala naman, actually ganito yun ha. There's nothing to be horrified. There's nothing to be scared. Di ba? There's nothing to be afraid of. Alam nyo kung bakit? Kasi yung pre-ops na yan, hindi naman, bakit sinabi ba siya ba ang nag-aakusa ni, si Morales ba nag-aakusa dyan ng dalawang individuals natin? Na nandyan sa pre-ops? Hindi naman Isinulat yung isi-serve sana. Eh kung hindi sana hinarang yon, malalaman sana ng buong bayan yon during the time na totoo pala nandoon talaga. O mayroon talagang ganoon. Okay. But nonetheless, kahit yun ay nangyaring ganoon, kung may lulusot dyan ngayon na concrete evidence such as videos or photos, tapos ang lahat. Di ba? Yung Kumar pa dyan, very powerful individual. Di ba? Wala problema yun. Talagang mayaman siya. Powerful talaga siya. Walang problema sa mga ganung bagay. Pero, ano bang na-contribute? Ano bang na-contribute sa bayan? Bakit nagulat naman lang kami, ba't dami-dami namang mga senators na nandyan na very much feeling close. Di ba? Pero wala na tayo doon. Kayo na bahala dyan. Ang importante na, magampanan nyo ng mabuti ang aid of legislation. Okay? Hindi pwedeng parang ang credibility ni talagang totally ruined na talaga si melted na talaga si Morales sa mga ginagawa. Di ba? At saka isa pa, when you are going to conduct a questions, dapat naman towards the subject matter. Di ba? Hindi yung kakalkalin yung mga baho ng ibang tao. O, ang iba pang mga surprise evidence o surprise witness daw dyan, Diyos ko Maria Jose. Walang ibang binabasa. Sabi niya, wala naman kami noon, hindi pa ako, hindi ako nag-remove sa kay Morales kasi wala pa akong time na yon. Eh gano'n naman pala, wala ka pa naman doon, bakit ka pumunta dyan? At saka bakit ka porque ba opisyalis? Tapos okay lang naman sana yun kasi, di ba? Walang problema kapag pinakinggan naman ni Sir Bato. Ang problema dyan, kahit nung the first hearing pa lang, second hearing, puro naman lahat ay mga negatibong nangyari sa buhay ni Morales. Saan na yun ang mababuting ginawa ni Morales? Ha? Credibility. Bakit yun ang kukunin? Yun ba ang subject matter? To be addressed? Is that a particular subject matter that we need to address? Magaling kayo maglilihis. Matalino nga talaga kayo dyan. Matalino nga talaga kayo. Dahil magaling kayo maglihis. Di ba? Ganyan talaga tayo eh. So, since that ang content ng ating pre-op ni Mr. Morales, since ang content doon is about the involvement of drug abuse or ang paggamit natin sa illegal drugs. Since naman yun ang content, then mas mabuti na sa susunod na eleksyon, lahat ng kandidato, gustong kumandidato at gusto daw magserbisyo daw sa taong bayan, they have to undergo with drug test. Mas magandang ganun. Bakit? Para malaman natin kung what is really your objective of, serving people. Mag-serve man kaya ha? Mag-serve man kaya sa mga katauhan sa sambayanan.
Di sige, magpa-drug test ka muna. At saka isa pa, sabihin natin, nagsayang-sayang sa aid of legislation. It seems like, kasi parang din man ng iba dyan. Wala, hindi tumutulong. Pero, hindi yon. Ang aid of legislation na pinamunuan ni Sir Bato cannot be useless. Okay? Hindi po yan masasayang. Alam nyo kung bakit? Nagkagulo-gulo nga kayo eh. Di ba? The institution of PDEA or Philippine Drugs Enforcement Agency. Okay? Nagkakagulo-gulo na nga. Okay. Kung tutuusin, di ba? May sinasabing classification levels of, keeping some informations. The top secrets, and confidential. Okay. Mamaya natin anuhin yan. Kung tutuusin, 3 levels na. Pero bakit nakalabas yung information which is not supposed to be disclosed? Okay? Hindi dapat maisiwalat yung isang bagay, pero bakit naisiwalat yan? Sa madaling sabi, only the institution of PDEA is to be blamed. Hindi pwedeng tatouch ka pa ng ibang tao para lang, or other people, other department, or other na para sisingilin natin bakit nagkaganon yan. Okay? Only the PDEA department or the PDEA institution could solve the problem. Bakit? Kasi, kung gano'n nga na-disclosed yung isang bagay na hindi dapat masiisiwalat, ang ibig sabihin doon, there is somebody else or there's somebody who betrayed the so-called protocols, the so-called rule of law within the institution of PDEA. Merong nag-traidor. Okay? Merong nag-traidor. Kung sino, yun ang paalamin ninyo. Diba? Yun ang alamin ninyo. Ang sa amin lang, tumulong na lang kami sa pag-analyze na bakit nagkaganoon kasi wala eh. Nagsulo-sulo na lang si Senator Bato. Nahirapan. Diba? Tapos after all those consecutive hours na nagyaw si Senator Bato, marami ng criticisms. Kasi hindi ganun ka galing si Senator Bato sa kanilang pananaw. Wala tayong magagawa. Mayroon na kayo diyang magagaling. Anong ginawa? Nakatingin lang, nanood at nakinig. Parang ganon. Di ba? Mahirap yun. Dapat, it's a group of people, performance with a group of people. Hindi yung parang nagsusolo na lang si Senator Bato. Di ba? Mayroong nag-traidor sa PDEA. Bakit lumabas yan? At yun ang alamin ninyo. Hindi yung sabihin ninyo na kay Morales na hindi ka panipaniwala, hindi siya kaano-ano. Diyos ko po, naku naman, you have to broaden your mind. Hindi dapat ganun mag-isip. Ang bawat isa sa atin pwede maging investigador. Each one of us could be a psychologist. Okay? Magkaibang kakayahan nga lang. And each one of us could be an investigator. Each one of us could be a teacher. And each one of us could be a student. Diba? Ganun lang yun. Each and every one of us deserve to be praised, deserve to be criticized, deserve to be taught, deserve to be learned, to realize, deserve to be advised. Ganon yun. Ang hirap sa tao kasi, gusto lahat na lang kabutihan na naaangkin niya. Kapurihan, lahat-lahat ng mga positive, lahat-lahat. You don't know how to accept failures. You don't know how to acknowledge those criticisms na nga negative. Oh my goodness. Diba? Yun ang hirap sa atin eh. Diba? So, kung sakasakali man, marami nagsabi na itigil na lang yung na investigasyon. Ganon-ganon. Diba? So, if you could not be able to show up the reality and to come up what is really, to come out the truth, kung hindi maipakita ninyo yan, ang katotohanan, hindi mailabas ang katotohanan,
So, ang ibig sabihin, failure ang investigation. Okay? Pag failure ang investigation, wala siya dapat i-report. Okay? Wala. So, masayang. Kasi meron tayong what is the purpose of having an aid of legislation? Hindi mo makamtan yon. Ang objective na yon. Yung layunin kung bakit magkaroon ng pagkikilatis dyan sa mag-aid of legislation dyan. Hindi mo makamtan yon. Kung sakasakaling ihinto ang investigation without proper conclusion, kailangan lalabas ang katotohanan. And that is a successful investigation. And you have the right to create a law, to create a provision, or you have the right to create a provision that could really suffice the needs of the so-called institution. Okay? Gagawa ng batas na sa ngayon kasi hindi pa kayo kontento eh. So to suffice the needs of the so-called institution, idagdagan ninyo, ano bang, manatili ba kayo sa dati ninyong pamaraan? Nadali yung, nakalusot yung, na-disclosed yung hindi dapat maisiwala? Or mag-create dahil dito sa pangyayaring ito, dahil sa disclosure na ito, makapag-create kayo ng batas, maayos nyo baga. Maayos nyo yung dapat ayusin dyan sa institusyon ng PDEA. So, sino ba naman kami na magbigay ng idea sa inyo? Wala nga kaming alam dyan eh. Ang alam lang namin, yung mandates ninyo, ganun-ganon. Di ba? Ganun lang. Pero ginagalang namin kayo. Ang ayaw lang namin, kahit halata naman talaga na tama yung mali yung ginagawa, talagang may nakisimpati pa. Di ba? Kahit alam naman ay mali yun, mayroon pang yung tama talagang, ang hirap talagang isundan ng tama. Di ba? So, I hope mga kaibigan, I hope na ang hindi natin masabi kung may makapanood baga halimbawa na mga natamaan diyan sa Senado. I'm so sorry, but we have also the right to say something about what we have learned. We have the right also to impart something. Kasi tingin namin kahit kami mga ordinaryo na mga mahihirap lang talaga, magugulat kami na yung mga taong hinahangaan namin, mga mayaman na, mga maraming pera, pero parang kailangan pang katukin para gumalaw, di ba? Digma-digma lang. Kailangan pa ng public order. Thank you so much for watching. I'm so sorry if I'm offended you.